Batman. At least yun yung tawag sa kanya ng madaming netizen. Recto reassures public no need for new taxes amid strong revenue. Yan yung main topic ko for this TRFM show. Kasi parang may rumor or usap-usapan na may mapapatawan ulit siya na dagdag tax on certain things, and isa doon is natanong recently sa aking channel is yung capital gains tax. Assuming tinatanong niya is yung capital gains on the stock market. Do I think mangyayari yun? Mamaya pag-usapan natin. So you have the US economy, nag-slow down sila pero konti lang Q1 pa lang to, so wala pa dito yung full effect ng kanyang tariff war with China. Magre-reflect pa yon sa Q2. And assuming magpupush through yung yung kanyang tariff against the rest of the yung kanyang mga trading partners after the 90 days. Kunyari, hindi siya mag-settle sa 10%, maybe yung iba more than 10%, blah blah blah. Syempre may epekto rin yon. Magre-reflect yon siguro na Q3 and Q4. So madami ngayon nagpre-predict is mapupunta into recession ang US economy. And ito na yung isa sa mga epekto ng Trump tariff, So nakaraan discuss ko yung agriculture sector nila na-hit na, Ayaw nang mag-import, or I should say ayaw nang bilhin ng China yung mga in-export agricultural products ng US. Other one na ma-hit is UPS. UPS is a company na nagde-deliver, So may partnership sila with Amazon, ganon. Etong si Amazon, majority din ng binebenta nito actually is Chinese product, di ba? So galit na galit kayo, or maraming Pilipino galit na galit sa mga made in China. Well, sa US, mahilig din sila doon bumili ng Chinese product. Except that, syempre, dahil mas progressive sila na bansa, mas higher quality yung papasok sa sa kanilang bansa, na Chinese product. Kasi yan yung gawain ng madaming tao doon yung naging reseller sila. Bibili sila ng Chinese product and then dinidistribute nila dyan sa USA. Ngayon, kapag tinanggal mo yung equation ng mga Chinese product, di ba? Yun na. Kakaroon ka talaga ng slowdown sa business. May mga news na madaming yung mga nagba-buy and sell, nag-close na ng shop. So technically yung demand on product bababa. Therefore, ano pang maging silbi ng mga ganito, yung mga nagde-deliver? 20,000 jobs yung mawawala. Okay. So unang pa lang yan, siguro unang round pa lang yan. Ako, I'm predicting na mas magiging matindi yung slowdown or job cuts na mangyayari sa US around Q3 and Q4 kung hindi niya babawiin itong pinaplano niya na Trump tariff. And speaking of Amazon, so may usap-usapan recently na si Jeff Bezos gusto niyang i-display yung epekto ng Trump tariff, ano yung itatas ng mga presyo ng binebenta sa Amazon. Ilan yung tinaas ng kanilang presyo, gawa ng Trump tariff. Syempre, pag nakikita yun ng mga client, every time makikita nila yun, syempre sisidi si Donald Trump, And eventually, I think tinawagan niya, dinirect phone call niya si Jeff Bezos. And then eventually tinanggal. Or tatanggalin yung pinaplano niya na i-display. So para sa akin, ang basa ko dyan is kaya niya ginawa yon, Kaya siguro tumawag si Donald Trump kasi feeling ko hindi naman siya seryoso talaga na makipag full blown na trade war dyan sa China and sa lahat ng kanyang mga trading partner. Feeling ko nagplano na yan paano nila i-de-escalate yung sitwasyon. But still, paano sila makapag-create ng isang headline na syempre sila pa rin yung bida-bida, sila pa rin yung nanalo sa negotiation, ganon. So local news naman tayo, the Philippine stock market, nagrarally siya recently kasi lumalakas yung peso.
because nag-slow down yung US economy, or ang projection is mag-slow down yung US economy, therefore yung strength ng dolyar humihina. Meanwhile, you have the government, nasa pa rin tayo, government deficit, or I should say deficit spending. So mas malakas gumastos ngayon ng gobyerno kaysa nakokolekta nilang revenues. So in connection to doon sa sa balak gawin sana ni Recto, na pag eto nagpatuloy, di ba, na deficit spending ang gobyerno, malaki yung chance mag-push through yung sinasabi niya na yon. Pero I think baka after na ng election, di ba? And lastly, you have SM Prime, growing pa rin yung kanilang profitability by double digit. Anong ibig sabihin yan? Mamaya, pag-usapan natin. So first, market update muna tayo. So recently, karoon ng magandang rally ang PSEI. So as you can see here, uy, di ba? In the red pa rin siya, pero recovering. Worst performer pa rin is the US market. Pero ganoon din, nagre-recover din sila. Second worst performer is PSEI. Pero baka next week green na to no? Malakas siya recently So Southeast Asia on the green na siya. So you have to think yung mga neighboring countries natin, yung nilang mga index ay nagsi-green na rin lahat, no? And still sobrang lakas ng international markets and emerging market. So makikita nyo pa rin yung ongoing na capital rotation. Pinapaboran ngayon yung international and emerging, and maybe some Southeast Asian countries or market. Meanwhile, yung aking personal dividend retirement portfolio, nung nandito yung index level, syempre nag-red din yung portfolio ko at least for the month of April. Same thing with all the major indices. And then fast forward today, syempre nag-positive na ako. In fact, April is my second best performing month for this year. Second to yung performance ko nung January. So imagine this one is ilang to. So etong swing na to is around around 9.6% na swing yung ginawa ng PSEI, na malamang nung nandito yan, dami nagbenta diyan, di ba? Mostly mga market timer, mga technical analysis, bubutasin na niyo yung support, bentahan na. Malakas yung bad sentiment, bentahan na. So ako, nung nandyan yan, gumawa lang ako ng simpleng rebalancing. May mga binuka ko na profit, ni-rotate ko lang, blah blah blah, fast forward today. So maganda naman yung naging result, no? I'm still on the green. So the greed and fear index, nag-stable siya sa pa rin, fearful na market. Siguro dahil sa kanina yung news na nag-slow down ng konti yung US economy. So we'll see sa sa stock market natin kung magko-continue to. So far yung mga earnings na nire-report ng mga companies, so far so good. At least yung mga malalaking nag-report na, SM, SMPH, yung mga malalaking bangko, di ba? So continuous pa rin yung earnings season next week and on the coming week. So every time na positive siguro yung lalabas, especially yung mga nasa main index, I think makakuha ng or possible makakuha ng momentum etong PSEI, and possible baka next week mag-green tayo, no? Ngayon, dito na ako sa aking main topic. Ito yung usap-usapan recently na may mga tataksan ulit, no? Iba't ibang mga bagay, and one of them na natanong sa aking channel is yung tax on capital gains daw sa stock market. So yung possible na pagtaas ng mga or pag-implement ng new taxes, possible mangyari yan kasi nga nasa deficit spending ngayon ang gobyerno. In fact, merong infographics na makikita nyo somewhere out there, statistics na itong gobyerno ngayon ni PBBM
Di pa tapos yung kanyang termino, no? I think parang meron ba siyang 2+ years. And yet, di ba, yung inutang niya already surpasses lahat ng kanyang or lahat ng mga previous na naging presidente. Even surpassing yung ginastos dati ni Duterte, di ba? Si Duterte dumaan pa yun ng pandemic. Siyempre pag pandemic, kailangan mong suportahan yung gobyerno, and then eventually kailangan mo rin siyang suportahan paano stimulate. So natural lang na talang utang ka doon ng malaki. Etong current administration, wala namang I would say malaking issue na nangyayari, no? Wala namang crisis na nangyayari, and yet sobrang lakas nila umutang. So pag nagpatuloy ito, itong deficit spending plus yung debt to GDP natin, kunyari, expectation ko papalo siya ng more than 65% debt to GDP this year. Kapag nangyari yun, hindi malayong ma-open up ulit itong new taxes. Pero I don't think gagalawin nila yung capital gain sa stock market. So ba't ko nasabi yun? Kasi problema ngayon ng ating stock market is manipis yung liquidity. Ibig sabihin, kukunti lang yung nagpa-participate dito na local and foreign investor. Most especially yung mga foreign investor. Kasi mga foreign investor sila yung may mas malalaking buying power. Kapag may participation ng foreign investor diyan, 'di ba? Talagang ari ba yung stock market mo? Ngayon, kung papatawan mo to ng kunyari 10% tax on capital gain, what do you think will happen sa mga natitirang foreign investor na invested sa ating market? Well, idadump nilang stock market natin. Bakit? Kasi yung 10% tax on capital gain, hindi na siya competitive with our other neighboring countries. Di ba? Yung mga nasa Southeast Asia. So pag nag-dump sila ng kanilang mga position on our stock market, ang mangyayari is that syempre itong index natin lalagapak to. So ba't siya lalagapak? Kasi yung mga malalaking company, yung mga blue chips, di ba? Idadump nila yung mga position nila doon. Magbababaan yung mga market cap, ganon. So pag bumaba yung mga market cap ng mga company, syempre ang susunod niyan, especially mga blue chip, no, susunod niyan is yung mga yung mga mutual funds, yung mga feeder funds, yung mga ETF, no, all kinds of investment, yung nilang mga asset under management magsisibagsakan. Madaming kliyente magagalit. Normally may hawak sa mga ganyan, di ba? Mga business elite, mga institution, even yung mga insider ng mga blue chips, no? Yung mga company owners ng blue chip, makikita nila yung market cap ng kanilang business, lumalagapak. Lahat ng yun makakabangga ni Secretary Recto. Kaya I don't think gagawin niya yun. Okay? Yung tax on capital gain, yan na siguro yung pinaka-least na possible mangyari, no? Kahit siguro magkadaipit-ipit yung budget ng gobyerno, hindi nila tataksa ng stock market ng Pilipinas. Kasi nga sobrang nipis ng liquidity na nandyan ngayon. So sa ngayon, nasa deficit tayo, pero first quarter pa lang to. May second, third, and fourth. Baka kasi sa second, third, and fourth quarter, ang projection nila is magpipick up, di ba? Yung revenues ng gobyerno. Meanwhile, mag-slow down naman yung spending nila. So, baka ganun, no? Kaya sabi niya or ni-reassure niya rito na okay pa naman daw, di ba? So, we don't know that yet. Yun yung i-follow nyo through the years. Kasi pag mag-implement ng bagong tax, for sure, ang mat-target dyan ulit is yung middle income household, di ba? Middle income papuntang siguro, no? Yung gitna ng middle income tsaka high income. Kasi sa mga low income household, I think wala na silang mapipiga dyan di ba? Kumbaga ang proyekto nila ngayon dyan sa mga low income, papuntang yung mga nasa laylayan is ayuda project, okay? And then lastly, you have SM Prime nag-book ng double-digit growth. And attributable mainly from their yung kanilang pinaka-growth driver talaga. Parang more than 60% yung kanilang SM malls.
So what does this tells you? Well, andun pa rin yung purchasing power ng mga Pilipino. Malakas pa rin. Malakas pa rin gumastos ang mga Pilipino. And kapag malakas pa rin gumastos ang mga Pilipino, malaki yung chance yung earnings growth ng mga corporations. Akyat pa rin, syempre. So malakas sila gumastos and kaya pa nilang i-absorb yung mga price increases. And ang nagsasuffer siguro is yung kanilang savings, no? Bako, konti lang yung nasa-save nila. Although, pag tinitignan mo yung mga bangko, no, yung mga malalaking bangko, umangat pa rin naman yung kanilang mga deposits. Pero, hindi ganun kalakas or kabilis yung pag-angat. So, I think Q1 is still good. I think for a lot of companies na nasa PSE. Kasi andyan pa rin yung consumer spending or buying power ng mga Pilipino. Ang magiging questionable dyan is, I think, Q3 tsaka Q4, di ba? I think yan yung magiging crucial, especially kung ano yung magpupush through na plano sa Trump tariff or sa kalokohan ni Donald Trump.